Ayon sa ulat, ang anak ng Jian Group na si Jian Xiu, na napagpalit, ay natagpuan na ang kanyang pamilya. Ang anak ng Jian Group na lumaki sa isang ordinaryong pamilya, sa wakas ay naibalik na ang kanyang pagkakakilanlan, at nakabalik na sa piling ng kanyang mga magulang. Samantala, ang impostor na anak, mananatili ba sa pamilya Jian, o babalik sa isang ordinaryong pamilya? Hindi pa ito alam. President Fu, ito ang impormasyon ng aming kumpanya. Dahil nakabalik na si Jian Xiu sa pamilya Jian, siguradong ito na ang ating tunay na kapatid na si Fu Qiaobei. Tara na at sunduin ang ating kapatid. Siguradong sinabi na ni Jian Xiu sa kanya na wala tayong pera. Tingnan natin kung gusto niya. Ano ang gagawin natin ngayon? Itago pa rin ang ating pagkakakilanlan. Fu Xiaobi, ako ang nagtiis ng halos 20 taon. Ang hirap sa pamilya Fu para sa'yo. Ikaw naman, ginamit mo ang pagkakakilanlan ko para magpakasasa sa pamilya Jian. Ngayon, oras na para magpalit tayo. Umalis ka na. Dalhin mo ang mga gamit mo. At bumalik ka sa tunay mong mga magulang. Xiaobi, kunin mo itong pera. Para may magamit ka sa oras ng pangangailangan. Baliw ka ba? Bakit mo binibigyan ng pera ang isang estranghero? Fu Xiaobi, dahil hindi ka naman namin tunay na anak, umalis ka na sa pamilya Jian. Huwag ka nang manggulo pa. Kaya pala, kapag nahanap na ang kunay na ana, madali lang akong itatapon, nang walang pag-alinlangan. Alis na ako ngayon, at hinding-hindi na babalik. Fu Xiaobi, pagkatapos ng 20 taon ng palitan ng buhay, oras na para bumalik ka. Sa buhay mahirap. Kung nakabalik na ang bata, huwag na nating itago pa. Sabihin na lang natin sa kanya ang totoong sitwasyon ng pamilya Fu. Huwag kang magmadali, nakalimutan mo na ba si Jing Xion? Sa tingin ko, mas mabuti kung huwag muna nating sabihin sa kanya na ang pamilya Fu ang pinakamayaman sa Bicheng. Sadye, ganoon na lang ang gagawin natin. Sa wakas, makikita ko na ang tunay kong mga magulang. Nandyan na. Hello po, ako po si Xiaobi. Pamilya Fu po ba ito? Ikaw si Xiaobei, ang kapatid ko. Ako si Gumingzi, ang inampon ni na papa at mama. May inampon pa pala sila. Mukhang mabait naman ang pamilyang ito. Kapatid, pasok ka. Xiaobi. Halika, upo ka. Xiaobi, welcome home. Salamat po, Papa. Nakita mo naman, ganito lang ang kalagayan ng bahay namin. Kung hindi mo matiis, pwede ka pa ring bumalik. Huwag po kayong mag-alala, atay. Hindi po ako spoiled na dalaga. Simula ngayon, ako na po ang magtatrabaho. Para buhayin tayong apat. Anim tayo. Anim tayo. Xiaobi, ako ang kuya mo, si Fu Yandong. Sa ngayon, isa lang akong ordinaryong manggagawa. Hello, Qiaobei. Ako ang pangalawa mong kuya, si Fu Zhenan. Delivery rider ako. Kaya kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang sa akin. Ibibili kita. Ako ang pangatlo mong kuya. Nagkita na tayo kanina. Ay, nga pala, sa ngayon, naghahanap pa rin ako ng trabaho. Kaya masasabi kong wala akong trabaho. Kung may 3 kuya akong, mag-go-protect ka sa akin. Napakasaya ko siguro. Sige na, huwag na kayong pumayo, kumain na tayo. Tara. Xiaobi, bakit hindi ka kumakain? Hindi ba masarap ang pagkain? Hindi po, nanay. Ang sarap po ng luto ni kuya. Tikman ko. Ito na ang pinakamasarap na kainan natin sa mga nakaraang araw. Nga, karaniwan ay hindi ganito karami ang ulam. Kaya, kumain ka pa ng marami. Salamat po, nanay. 6 na tao ang naghihintay ng pagkain araw-araw. Kailangan kong maghanap ng paraan para kumita ng pera kaagad. Para mapabuti ang aming pagkain sa lalong madaling panahon. Xiaobi, mas mahirap ang pamilya namin kaysa sa pamilya Jian. Hindi mo naman siguro kami pandidirihan, di ba? Mukhang pareho sila ng ugali ni Jian Xiu. Mapangmata sa mahirap at mukhang pera. Ay, bunso, pwede bang tanggalin mo yung apron? Ang pangit tingnan. Mayroon na. Alam ko na ang gagawin ko. Maid cave. Magtitinda ako ng kape sa labas. Magtitinda ng cap sa labas? Nagtrabaho ako sa isang coffee shop dati. Magaling ako magtimpla ng kae. Dagdag pa rito, ang 3 kuya na nakasuot ng maid outfit. Siguradong magiging patok yan. Magpapanggap na maid? Hindi ba medyo? Ay naku, unang beses palang gustong magsimula ng negosyo ng kapatid natin. At para kumita siya ng pera, para makatulong sa bahay. Mas mabuti yan kaysa manatili sa bahay. At walang ginagawa, di ba?
Ang lokasyon naman, pipiliin natin ang pinakamalapit na commercial area sa mga nagtatrabaho. Siguradong hindi tayo maubusan ng benta. Kung ganun, ipapaalam ko sa mga kasamahan ko para suportahan nila. Saj, Kung ganun, magde-deliver pa rin ako. Pagdating ng panahon, tayo mismo ang magde-deliver ng kape natin. Siege. Ay, sakto, wala akong trabaho. Matutulungan kitang mag-asikaso. Napagkasunduan na yan. Kain na, kain na, kain na. President Pan, natagpuan na ang nagligtas sa iyo. Nasaan siya ngayon? Si Miss Jian po. Ito ang pamilya Jian, ang supplier sa Nanching. Bumisita tayo sa pamilya Jian bukas. Masusunod. Sa wakas, natagpuan din kita. Halika, President Han, maupo ka. President Han, kung may kailangan ka, ako na lang ang pupunta sa opisina mo. Bakit ka pa nagabala na personal na pumunta rito? Tito, ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay para kay Miss Jian. Xiao Yu, kilala mo si President Han? ah, Minsan nang iniligtas ni Miss Jian ang buhay ko. Kaya ang pagpunta ko ngayon ay para mag-propose sa iyo, ito. At hingin ang kamay ni Miss Jian. mukhang hindi nga ordinaryo siyang Master Lin. Tama nga ang pagpunta ko sa pamilya Jian. Xiao Yu, kailan mo iniligtas si iyong Master Han? Sa pamilya Fu ba? Apa, matagal na po yan. Ang mahalaga po, ay natagpuan ako ni Kuya Chuxuan. Ang pagliligtas ni Miss Jian sa akin ay hinding-hindi ko malilimutan. At si Miss Jian din, ang nunal sa balikat, naalala ko rin. Nunal sa balikat, Kahit na ganoon. Ang engagement ceremony na ito, hindi ba medyo minadali? Apa, hindi po minadali. Gusto ko po talaga. Bakit ang kakiramdam ko sa Miss Jing ay napaka-estranyo? Parang hindi siya. Huwag magmadali, Miss Jing. Pwede mo muna akong samahan ng ilang panahon. Kung wala namang intensyon si Miss Jian, hindi ba pinipilit ko lang siya? Ano naman magiging pilitan yan? Kuya Chuxuan, satisfied po ako sa inyo. Mga kabataan nga naman, magkasama muna kayo. Kapag nagkaroon ng damdamin, hindi pa huli ang magengege. Sige, alis na muna ako. Apa, bakit po kayo? Hindi niyo pinayagan si Kuya Chuxuan na itakda ang pesang engagement? Ang kasal ay isang malaking bagay, kailangan pa ring maging maingat. Ang pamilyahan nila ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Bicheng. Ano pa ang kailangan maging maingat? Sa tingin ko, nagiging ulyanin ka na. President Han, masaya ako para sa inyo. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay, sa wakas ay natagpuan niyo na ang inyong tagapagligtas, at nakita niyo na ang liwanag pagkatapos ng dilim. Tumahimik ka at magmaneho na lang. Bagong giling na cup. Subukan nyo na, mga kaibigan. Tikman nyo, halina kayo para. Subukan nyo, ₱1 lang ang isang tasa. Halina kayo tikman ang aming kape. Bagong giling na cup. Kuya pangalawa, huwag kayong masyadong matigas dyan. Magpose kayo ng maganda. Ikatlong kapatid, bakit hindi mo hubarin ang pang-itaas mo para makita ng mga babae ang abs mo? Akala ko ba ang kilalang third yung Master Fu? Imbes na maging tanyag na doktor, nandito pala nagitinda ng kate bilang isang lalaking katulong. Ginoong, pasensya na. Pero para yatang napagkamalan nyo po ang aking kuya. Ang kuya ko po ay hindi naman sikat na doktor. Gusto nyo po bang subukan ang kape namin? Bakit parang may kakaibang pamilyar na nadarama ko sa babaeng ito? Gusto nyo po bang uminom ng kae? Second yung Master Han, anong ginagawa nyo sa lugar na ito? Huwag mong sabihing napadaan ka lang talaga para magkape. At huwag mo ring sabihin sa akin na napadaan ka lang talaga para magginda ng kae. Kuya, eto na po ang latte mo. Salamat, Xiaobei. Ginawan kita ng Amerikano. Amerikano lang ang iniinom ko. Salamat. Kuya, kilala mo ba ang ginoong ito? Kanina niya pa sinasabi na isa kang sikat na doktor. Anong ibig sabihin noon? Ay, hindi ko siya kilala. Nagkamali po siya ng pagkakakilala. Hindi mo kilala. Naalala ko na.
Siya ang pinagkakautangan ko. Inagkakautangan. Magkano ba ang utang ng kuya ko? Ako na ang magbabayad. Sandali lang po, kukunin ko lang. Oh, hindi ba yan ang peking anak ng pamilya Jian? At ang mahirap na binibini ng pamilya Fu? Gu Xiaobi. Bakit naging maid ka na ngayon? Ang tao dapat alam ang lugar niya. Kung ano ang kaya niya. Ang pagiging maid mo, alagang bagay na bagay sa'yo. Ang kayamanan na ninakaw mo, babayaran mo rin sa huli. Totoong anak o peking ana. Ikaw ang may pinakamasamang puso. Siya ba o siya? Anong ginagawa mo rito? Para pagtawanan ka. Kapag mas malala ang buhay mo, mas masaya ako. Umalis ka. Hindi ka welcome rito. Ay kuya ko, ilang araw pa lang ang nakalipas. Magkapatid pa tayo. Ngayon pinapaalis mo ako. Ang sakit naman sa puso ng kapatid mo. Anong pinagsasabi mo diyan na may halong panunuya? Hindi ba ikaw ang mapangmata sa mahirap at mahilig sa mayaman? Nang malaman mong anak ka ng pamilya Jian, hindi mo na inalintana ang pagkapalaki sa'yo ng pamilya Fu sa loob ng maraming taon, at umalis ka nang walang paalam, para bumalik sa pamilya Jian. Dapat lang sa inyo yan. Ah, teka, hindi kaya. Gusto mong bigyan ng magandang buhay. Ang anak mong ito. Kaya palihim mo kaming pinagpalit? Tito, Huwag ka nang magalit. Ako ang tunay mong anak. MS Jian, pakiusap, umalis ka na. Kailangan pa naming magnegosyo. Kuya Chuxuan. Bakit ka nandito? Tingnan mo sila. Binubuli nila ako. Sa tingin ko, ikaw ang nambubuli sa kanila. Salama, babalik ako para magkape sa ibang araw. Ay, Kuya Chuxuan, hintayin mo ako. Sasama ako sa'yo. Ay, ang saya mo naman magbilang ng pera. Kuya, hindi ko inakala na ganito kalaki ang kikitain natin ngayon. May 10,000 tayo. Kung makakita tayo ng 10,000 araw-araw, mabilis tayong makakapagtayo ng maliit na coffee shop. Bonso, AMM. ano man ang gusto mong gawin, palagi ka naming susuportahan. Noong huli kong inimbestigahan si MS Jian, mayroon bang impormasyong nakaligtaan? Wala po, si Binibining Jian po talaga ang nagligtas sa inyo. Ipaimbestiga mo ang kapatid ni Ho Mingsuan. Pagkalipas ng 2 oras, ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon. Masusunod po. Ay naku, aking mahal na anak. Sino ang nagpagalit sa'yo? Sabihin mo agad kay mama. Si mama ang bahala sa kanya. Kasalanan lahat ni Fu Xiaobi. Ngayon lang kasi, nagkaroon kami ng kaunting alitan. Nakita ni Kuya Chuxuan. Hindi na niya ako pinapansin. Ay naku, huwag ka nang malungkot. Nasasaktan si mama. Ang galing talaga ng anak ko. Ang puti at malinis. Hindi tulad ni Fu Xiaobi. Ang laki ng birthmark sa balikat. Ang pagliligtas ni Binibining Jian, hindi ko kailanman malilimutan. At ang birthmark din ni Binibining Jian, sa balikat, malinaw pa sa aking alaala. Birthmark. Anong itsura ng birthmark niya? Ipakita mo sa akin. Ah, mayroon ako rito. Tingnan mo. Ito ang birthmark na sinasabi ni Kuya Chuxuan. Mukhang President Han, nahanap na po. Bilisan mo. Ang kapatid ni President Phi, si MS Phi, ay ang batang napagpalit sa pamilya Jian. Kagagaling lang niya sa pamilya Fu nitong nakaraang 2 araw. Ibig sabihin, Si Fu Xiaobi ang nagligtas sa akin. ay, pasensya na, President Han. Hindi ko pa po yan nahana. Ipagkatuloy ang paghahana. Opo. Kung gayon, titingnan ko. Kung may birthmark siya sa balikat. Emarhan, Amerikano pa rin po ba? Hintayin mo ako doon. Emarhan, handa na po ang kape ninyo. Mag-inga. hindi pwedeng malaman ni Kuya Chuxuan na si Suxiao Nuan ang nagligtas sa kanya. Ay, Xiaobi. Salamat, Emarhan. Xiaobi, muntik ka nang madulas kanina, nagulat ako. Mabuti na lang at nandyan si Kuya Chuxuan. Dapat parehong-pareho sa birthmark na ito. Kung hindi, alam mo na. Opo, huwag kang mag-alala. Hindi.
Inagaw mo na ang 20 taon ng buhay ko. Ngayon, huwag mong subukang agawin. Ang posisyon MRS Han. Hindi yan sa'yo. Ikaw nga. Sa wakas, nahanap din kita. Ay Kuya Chuksuan, huwag kang tumingin. Ang pangit ng birthmark na yan. Kaya ba talaga ang tunay na anak ang nagligtas sa akin? Paano siya nagkaroon ng kaparehong nunal sa akin? Bakit ka nandito? Han, ang utang ko sa'yo, halos nabayaran na, di ba? Bakit ka pa bumalik dito? Pakiramdam ko lang. Masarap ang kape ng kapatid mo. Gusto ko lang uminom uli. Kuya, bakit ka nandito? Xiaobei, pagod ka ba ngayon? Hindi po, kuya. Ngayon, si Fu Xiaobi, ang bait sa akin. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi ka welcome dito? Naglakas loob ka pa ring bumalik? Hindi ka ba natatakot sa akin? O sa kuya? Kuya, magkapatid naman tayo. Kailangan mo bang maging ganyan katigas? Ngayon mo lang naalala na magkapatid tayo? Kuya, alam kong, ang mga ginawa ko noon ay nakasakit sa inyo. Pero wala akong magawa. Naisip kong, bumalik para bisitahin kayo. Na-appreciate ko ang intensyon mo, MS Jan. Pero kailangan kitang payuhan. Sa susunod, lumayo ka sa kapatid ko. Kung dahil sa'yo siya, kung may isang buhok lang na mawala sa kanya, pagsisisihan mo yan. Kuya, magkapatid tayo ng maraming taon. Ilang araw mo palang nakilala si Fu Xiaobi. Bakit ang bait mo na agad sa kanya? Siya lang ang kinakampihan mo? Dahil si Xiaobei, hindi siya tulad mo. Hindi siya mahilig sa luho. At taos puso siyang nagmamalasakit sa pamilya natin. Karapat dapat siyang mahalin. Kuya, tungkulin ko po yan. Isa na po kayong pamilya. Kayo. Nandito si Kuya Chuksuan ngayon. Hindi pa pwedeng makipag-away sa pamilya Fu. Kuya, dapat naintindihan mo ako. Dahil ang pamilya Jian, ang tunay kong mga magulang, ayoko silang saktan. Pero hindi ko inaasahan na mas nasaktan ko pa ang puso ni na mama, papa at ng mga kuya. Ganito, may 5 milyong yuan sa card na to. Allowance ko yan galing kay papa. Ibibigay ko na sa inyo ngayon. Ara na rin. Sa inyong kabayaran. Kunin mo ang pera mo at umalis ka. Hindi ko kailangan yan. Kung sa tingin mo kulang pa yung pera na yan, may isa pa akong tindahan sa city center. Pwede kayong magtayong. Coffee shop dun. Etet Xiaoyu, kailan ka pa? Naging ganyan kagalante. Alagang napaka-generous ni Binibining Jian. Kuya Chuksuan, tungkulin ko lang po yan. Para kang anghel na dumating sa oras ng pangangailangan. Paano mo nalaman na ang maliit kong tindahan ay araw-araw na binabayo ng hangin at araw na nagdulot sa akin ng maraming paghihirap? Sa perang ito at sa tindahan na yan, makakapagtayo na ako ng coffee shop. Maraming salamat talaga. Nasaan ang kitulo ng kinahan? Sabi ko ng aba, Fu Xiaobi, huwag kang maging mapagsamantala. Mabait ang puso ni Binibining Jian. Kaya sigurado akong hindi siya babawi sa kanyang salita. Bakit naman? Papadala ko na lang sa katiwala. Ang titulong ari-arian sa inyo mamaya. Sige, kung ganun, hihintayin ka namin dito. Nakapulot ako ng pera ngayon. Titingnan ko. Hello, ito po ang titulo ng ari-arian na ipinadala ni Binibining Jian. Pakisama po. Salamat po. Salamat. Ito ang kitulo ng ari-arian na ibinigay ni Jian Siu. Titulo ng ari-ayan. Si Jian Siu, pumunta sa coffee stall kanina para lang magpakitang gilas sa harap ng kuya, Chutsuan niya. Nagpapanggap na mayaman. Para magpakitang gilas, ibinigay niya sa atin ang titulo ng ari-arian at binigyan pa tayo ng 5 milyong piso. Itong si Siyu, gayon ay binuhat ang bato at ibinagsak sa sarili niyang paa. Haha. Ang perang ibinigay ng libre, bakit hindi natin tatanggapin? Inaantok na po ako. Matutulog na po muna ako. Kailangan ko pa kasing magtinda bukas. Saji. Itong si Xiaobi ay abala nitong mga nakaraang araw. Alagang nasasaktan ang puso ko para sa kanya. Kasalanan mo. Hindi ba't ikaw at si mama ang nagbigay ng masamang ideya? Malapit na ang kaarawan niya. Sa birthday party, sasabihin ko sa kanya ang kanyang pagiging anak ng pinakamayamang tao. Dapat noon pa. Ito ba ang coffee shop natin? May coffee shop na tayo. Xiaobei, sa coffee shop na ito, hindi ka na mabibilad sa araw at ulan. Xiaobei, para lang mabigyan ka ng sorpresa na ito, ang 3 mong kuya ay talagang nagpakahira. Gusto ko talaga ang coffee shop na ito. Pero saan kumuha? Ang ganoong kalaking pera ang pamilya natin. Huwag kang mag-alala, ang mga materyales na ito ay dinala ng kuya. Sabi niya, ito raw ay tira-tira sa renovation ng kasamahan niya. Kaya ginamit na lang natin.
Sige, magkatuloy kayo sa trabaho. Alis na ako, may lakad pa ako. Siege po, bebe. Ay, nga pala, Xiaobei. AMM. Oh, ito, sikretong recipe ng kuya mo para sa'yo. Sikretong recipe. Anong sikretong recipe? Ito ay espesyal na ginawa ng kuya mo para sa'yo. Pampapayat na cup. Pampapayat na cup. Pero wala naman sigurong side effect yan. Di ba? Huwag kang mag-alala, bukod sa pagpapayat, wala itong anumang side effect. Siege po. Ma. Tita. Yemi, magkakilala ba tayo? Tawagin mo akong Emares Jen. Hoy! Matandang babae, pinapayuhan kitang huwag kang sumobra. Teritoryo ito ng pamilya Fu. Ay naku, kailan pa naging sa inyo ang tindahan na ito? Kailan pa naging sa inyo ang tindahan na ito? Kung kailan naging sa amin, tanungin mo ang mahal mong anak. Mama, wala akong kinalaman dito. Sa tingin ko, ang pamilya Fu ay masyadong sakim. Manahimik ka. Tingnan natin ngayon kung gaano katigas ang pamilya Fu ninyo. Kung ayaw ninyong mahirapan, ibalik ninyo agad ang titulo ng lupa at bank card sa anak ko. Siege. Ah, kaya pala kayo nandito, para mamalimos. Tingnan mo ng mabuti. Kaninong pangalan ang nakasulat dito? Dito na lang siguro. Katabi lang ng kindahan ni Jian Siu. Medyo malas. Imposible yan. Saan ka kumuhang pera? Kinuha mo ba yan sa pamilya Jian? Jian Siu, huwag kang sumusobra. Ito ang perang pinaghirapan ko. Kunin mo ang bank card mo at titulo ng lupa at umalis ka na. Lumayas ka. Ikaw, Binibining Fu, pinapunta ako ng aming President Han para magbigay ng regalo para sa inyong pagbubukas. Ano to? Ito ay titulo ng lupa, ang isang coffee farm sa Colombia. Sabi niya, napakasarap daw ng kape mo, kaya binigyan kanya ng coffee farm. Hindi ko ito matanggap. Napakalaki ng halaga nito. Matatanggap mo yan, matatanggap mo yan. Binibining Fu, tanggapin mo na po ng walang alinlangan. May nakabayad na po para sa inyo. May nagbayad para sa akin. Sino po ang nagbayad? Nang makabalik ang kapatid ninyo, hindi ko pa siya nabibisita. Maliit na regalo lang po. Bilang paggalang. President Hang, masyado kang magalang. Huwag mong masyadong spoiled ina ang kapatid ko. Naku, ikaw nga ang mas nag-spoiled sa kanya. Sa pagbili ng coffee farm na ito, malaki rin ang naitulong mo. Fu Xiaobi, ang galing mo palaga. Ang bilis mong nakahanap ng mayaman, maliban sa pinakamayamang tao. Wala akong narinig na makakabayad ng ganoong kalaking pera para bilhin ang buong coffee farm. Sino po kayo? Ako ang ina ng pamilya Jian. Sino ang pinuno ng pamilya ninyo? Ang pinuno ng pamilya namin ay hindi ninyo basta-basta matatanong. Kayong mga hamak na tao. Huwag kang magpaka-ambisyosa. tingnan mo ang pamilya Fu. Ano ba sila? Kung talagang makapangyarihan ang pinuno ng pamilya ninyo, bakit sila magbibigay ng regalo sa kanila? Sa tingin ko, baka may hindi pagkakaunawaan? Anong hindi pagkakaunawaan? Ang daming sismosa talaga. MEA. MS Go, pakiusap, tanggapin nyo na ang kontrata para makabalik na rin ako at makapag-report. Kayo, mag-ina ng pamilya dyan. Kung wala naman kayong gagawin. Kung wala, umalis na kayo. Hindi kayo welcome dito. Fu Xiaobi, sa bahay namin. Libre kang kumain at tumira ng 20 taon. Ngayon, oras na para suklian mo kami. Sa pagpapalaki namin sa'yo. Paano ko kayo susuklian? Ang coffee shop mo at coffee farm. Gusto namin ng kalahati ng shares. Kuya, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, nandito si kuya. Hindi kita hahayaang apihin. Paano kung hindi namin ibigay? Hindi ibibigay. Kung hindi nyo ibibigay, hindi kami alis. At kayo rin, huwag kayong umasang makakapag-opening ng maayos. May lakas ka ng loob. Sa tingin ko, ang pamilya dyan ay ayaw nang magpatuloy sa Beijing. Ang laki ng bibig mo. Ang hindi nakakaalam, isipin na kayo ang pinakamayamang pamilya sa Beijing. Tingnan natin kung paano mo kami pababagsakin. Sa loob ng 3 minuto, tapusin ang lahat ng business cooperation sa China. I-blacklist sa buong industriya. Sabi ko na nga ba kuya, pareho ka pa rin ng dati. Nagpapanggap lang. Ano? Ang pinakamayamang tao ngayon, inapos na ang pakikipagtulungan sa atin. Wala naman tayong ginawang masama sa kanya. Impossible yan. Xiao Yu, bilisan mo, umuwi na tayo. May malaking problema sa bahay. Ah, Ay, sige, umalis na kayo. Sino ba ang inaway natin?
Lahat ng investment ng pamilya Fu ay binawi. Lahat ng kooperasyon ay tinapos. Tapos na. Ngayon, tapos na talaga. Ang batang ito ay walang koneksyon sa pinakamayamang pamilya Fu. Kaya paano nangyari ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Tay, Nay, mag-isip kayong paraan. Kakaumpisa ko palang magkaroon ng magandang buhay. Hindi pwedeng malugi ang pamilya Jian. Xiao Yu. Ang kasalukuyang problema, baka ang pamilyahan lang, ang makakatulong sa atin para malampasan ang krisis. Ako at ang nanay mo ay kailangang gawin ang lahat para mapakasal ka kay Han Kuxuan sa lalong madaling panahon. Papasukin mo ako. Kailangan kong kausapin ng inyong si... Walang appointment. Hindi ka pwedeng pumasok. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang fiancé inyong si... Fancy. Sa panahon ngayon, ang daming babaeng nagsasabing sila ang fiance ng presidente namin. Sino ka ba? Ikaw? MS Jian, pinuntahan mo ba si President Han? Patay. Baka totoo ngang siya ang fiance ni President Han? MS Jian, dito po. Kuya Chuxuan, sa wakas nakita rin kita. May kailangan ka sa akin. Sa opisina mo na lang tayo mag-usap. Anong ginagawa mo? Kuya Chuxuan, kailan mo ako papakasalan? Gusto kong bigyan ka ng isang di malilimutang seremonya ng engagement. Hindi ito dapat madaliin. Kuya Chuxuan, ayaw mo ba akong pakasalan? Huwag mong kalimutan. Niligtas kita noong bata pa tayo. Siyempre hindi ko nakalimutan, ako lang ay. Natatakot na baka isipin mong masyadong minadali. Hindi, Kuya Chuxuan. Gusto ko nang magpakasal sa iyo sa lalong madaling panahon. Bakit nagmamadali si MS Jian? May itinatago ba siya? Kung gayon, pagkatapos ng ika-negatibo 20 kaarawan mo, ipili tayo ng petsa. Sige, susundin ko lahat ng gusto mo. MS Jian, sa totoo lang, simula nang makita kita, mas madalas nang umiti si President Han. Kailangan din assistant Hang na mas madalas kang magsalita. Maganda tungkol sa akin kay Kuya Chuxuan. Siyempre, Miss Jian, napakabait mo. Hindi na kailangan. Nasabihin ko pa, talagang gusto ka ni President Han. Pero pakiramdam ko, ang lamig niya sa akin. Hindi pa kasi nagkaka-girlfriend si President Han. Wala pa siyang karanasan. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang ligawan siya. Maraming salamat, Assistant Hang. Kapag naging MRS na ako, hindi ko kalilimutan ang kabutihan mo. Sa totoo lang, sinabi niya sa akin. Dati siyang nagdududa na ang tunay na anak ng pamilya Fu ang nagligtas sa kanya. Pero sa huli, ikaw pa rin ang pinili niya, Miss Jian. Ibig sabihin din nito, talagang mahal ka niya. Fu Xiaobi, talagang hindi ka na mawala sa buhay ko. Humanda ka. Xiao Bei, ako. Ay, ang sakit ng tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. May problema ang kape ninyo. Dahil inaagaw mo. Si Kuya Chuxuan ko. Sisiguraduhin ko, hindi na magpapatuloy ang coffee shop mo. Alam mo na ang gagawin, di ba? Alam na alam, huwag kang mag-alala. Ang kapehan niya, hindi magtatagal ng ilang araw. Hehe. Ikaw na ang bahala. Seg. Huwag mo nang inumin yan. Madumi ang kape na yan. Ano ang inilagay mo? Sa cup. Ano ang inilagay ko? Baka kayo ang may inilagay. Sinaktan niyo ako. Kuya, pakitingnan mo ang CCT. Huwag mong tingnan ang CCT. At tawag ako ng pulis. Aba, anong nangyayari dito? Fu Xiaobi, para lang makabenta kang kape. Talagang gagawin mo. Ang lahat. Nilagyan mo pa. Ang gamot ang kape ng customer. Hindi pa nga kumpirmado kung nilagyan ng gamot, pero sigurado ka nang may inilagay kami. Saka, Ano ka ba? Hindi naman ako allergic sa ka. Hindi rin ako sumakit ang tiyan. May saksi at ebidensya, tatawag ako ng pulis. At tawag ako ng pulis. Nilagyan ba talaga ng gamot? Dalhin ang natirang kake para ipa-examine. Malalaman na. Kuya Chuxuan, bakit ka nandito? Napadaan lang ako, narinig kong medyo maingay. Kaya pumasok ako para tingnan. tama si MR Han. Ang natirang kape na ito, ipa-imbestiga natin. Hindi pa huli para magsumbong sa pulis. Hindi nila dapat malaman na ako ang may gawa. Lalo na't nandito pa si Kuya Chuxuan. Kung hindi ang kasal namin, ay huwag na magsumbong sa pulis, Fu Xiaobi. Ang customer ay nagkasakit sa tindahan mo. Dahil sa kape, isara mo na lang ang tindahan at ayusin. Magbayad ka na lang ang danyos. Bakit? Natakot ka ba nang marinig ang pulis? Baka ang taong ito
ay binayaran mo para lang manggulo. Ano naman mangyayari yan? Kuya Chukswan, natakot lang ako kanina. Ako nasabi yon. Ngayon, mukhang. Ang taong ito ay gustong mang-scam. Hindi ka pa ba alis? Xiao Yu, ang bilis mo namang magbago ng mukha. Kanina lang, sigurado ka pa. Ano ang inilagay ko sa kape ko at nagbago na ang isip mo. Bukod pa rito, kapag sinabi mong umalis siya. Masyado siyang masunurin. Huwag mo akong siraan. Wala akong kinalaman dito. Alam kong ikaw yan. Hindi ka welcome dito. Umalis ka kaagad. Ayos na ang problema, tara na. Tara na. Fu Xiaobi, dahil pinahiya mo ako sa harap ni Kuya Chukswan, maghanda ka. Kuya, kung makita mo si Han Chutsuan, pakisabi sa kanya, salamat, tinulungan niya ako ngayon. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon para magdasalamat sa kanya. Ito ay isang bagay na normal. At may konsensya ang gagawin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa kanya. Kuya, kailangan nating magbayad ng utang na loob. Alam ko, maghahanap ako ng oras para magpasalamat sa kanya. Kuya, ikaw ang pinakamabait. Ay, Xiao Bei, hindi ko pa natatanong sa'yo. Kumusta ang pakiramdam ng umuwi? Napakabuti, napakabait sa akin ni na papa at mama. Mas mabait pa sa akin ang mga kuya ko. Napakasarap ng pagmamahal ng pamilya. Xiaobi, tara na, kumain na tayo. Anong nangyari sa akin kanina? Gusto kong halikan si Xiao Bei. Ang nangyari ngayon, halatang si Jian Xiu ang may pakana. Bakit niya palaging ginugulo si Fu Xiaobi? Hindi ko talaga maintindihan. Kung ano ang gusto niya. President Han, magulo ang relasyon nilang dalawa. Baka may hindi lang sila pagkakaintindihan. Hindi rin natin alam. Kahit na mayroon siyang parehong nunal sa balikat, pakiramdam ko, ibang-iba na siya. Ngayon, teka, nakita rin ni Butler Ma ang batang babae na nagligtas sa akin noon. Hanapin mo si Butler Ma para kumpirmahin kung si Jian Xiu ba talaga iyon. Sage po, President Han. Xiao Yu, nasabi na ba ng second yung Master Han? Kung kailan, kayo magpapakasal? Nga, bilisan mo na. Ang kasal ninyo. Sabi ni Kuya Chukswan, pagkatapos ng kaarawan ko, saka pa lang namin pag-isipan ang kasal. Xiao Yu, kailangan mong makisama ng maayos. Kay Han Chutsuan, ha? Ikaw lang ang pag-asa ng pamilya Jian. Para makabangon ulit. Sabi ni Assistant Chang, si Kuya Chukswan ay pupunta bukas sa Gofan Hotel para sa isang salusalo. Pupuntahan ko siya bukas para mapabilis. Ipahayag ang aming relasyon. Xiao Bei, karawan mo na bukas. At naghanda kami ng isang birthday party para sa iyo sa Gofan Hotel. Gofan Hotel po. Ang mahal naman po doon. Karawan ko lang naman po. Hindi naman po siguro kailangan maging magastos. Xiaobi, ang ika-negatibo 20 kaarawan mo ay dapat ipagdiwang ng maayos. Huwag kang mag-alala sa pera. Ito ang una mong karawan simula nang bumalik ka sa pamilya Fu. Seryoso ang tatlo mong kuya tungkol dito. Naghanda pa nga sila ng damit para sa iyo. Kung ganoon po, ako at si Kuya Mingzi ay pupunta muna sa Gofan Hotel para ipromote ang aming fat-burning coffee. Hahaha, sige, kung ano ang gusto mo. Basta masaya ang aking mahal na anak. Ako ang panganay na ginang ang pamilya Jian, ang Seeing Han Group, ang fans ni Han Chukswan. Anong karapatan mong pigilan ako? Ito ay birthday party. Ang ginang ng pamilya Fu. Bawal pumasok kung walang imbitasyon. Ang pamilya Han ay isang kilalang pamilya. Kung kinalaban mo ako, kinalaban mo ang pamilya Han. Kaya mo ba yan? Anong nangyari? Manager, itong babaeng to. Sabi niya, siya raw ang client ng second young Master Han. Pero wala siyang imbitasyon sa party. At pilit siyang kumapasok. Ang mahal ng suot ng dalawang yan. Sabi nila Fayank raw sila ng second Young Master Han. Posible naman yan. Hindi natin pwedeng galitin si Young Master Han. Sige na, papasukin na lang natin sila. Opo. Ay, tingnan mo ang maid cave. Bakit wala pa si Kuya Tatlo? Fu Xiaobi? Bakit siya nandito? At ganyan pa ang suot niya. Baka naman nilalandi niya si Kuya Chukswan? Ay, hindi ba't si Xiaobi yan? Ano? Hindi na ba kumikita ang coffee shop mo? Kaya dito ka na sa high-end banquet ha nagbebenta ng kape? Sa tingin ko, nanghuhuli ka lang ang mayaman, di ba? Hindi ko na itatago sa'yo. Ang tinatawag mong high-end banquet ay ang birthday party ko.
Kailangan nating gumawa ng paraan para paalisin si Gu Xiaobi. Paano kung agawin niya si Kuya Chuxuan sa akin? Ang birthday party mo, idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo ng maigi. Ito ay ang birthday party ng anak ng pinakamayamang pamilya. Birthday party. Anak ng pinakamayaman. Wala namang sinabi si Kuya Tatlo tungkol sa anak ng pinakamayaman. Mas mabuti pang umalis ka na. Umalis ka na agad para hindi ka napaalisin ng security. Baka magka-problema pa. Kayo ang dapat umalis, hindi ba? Ay, hindi ba yan ang aking? 3 kapatid na lalaki na walang ginagawa buong araw? Ano, namamalimos? Paano kayo nakapasok dito? Sa pagkakaalam namin, hindi kami nagpadala ng imbitasyon sa pamilya Jian, hindi ba? Magpapadala sa aming imbitasyon? Sino ba kayo para gawin yan? Ang galing nyo talagang umarte. Uy, tingnan mo yung taong yan. Hindi ba siya kamukha ng ikatlong binata ng pamilya Fu? Narinig ko na ang pamilya Fu ay mahilig maging low-key. At ang 3 anak na lalaki ng pamilya Fu ay lumaki sa lipunan para matuto at maghirap. Ang pinakamasaya ay ang anak na babae ng mayaman. Hindi na kailangang dumaan sa pagsubok sa lipunan. Kailangan lang niyang manahin ang ari-arian ng pamilya. At mayroon pa siyang 3 kuya na nagmamahal sa kanya. Ano ba ang pinagsasabi nyo? Ang mga mukha nila ay mukhang mahirap. Paano sila magiging mga anak ng pinakamayamang pamilya? Sa tagal ko sa pamilya Fu, hindi ko pa narinig na ang pamilya Fu ay ang pinakamayamang pamilya. Bakit pa natin sila kinakausap? Bilisan nyo, tawagin nyo ang 2 security guard. At paalisin nyo sila. Tama, bilisan nyo, tawagin nyo ang security guard. At paalisin nyo silang 2. Kung hindi kapag dumating ang tunay na pinakamayamang tao. At nalaman niyang nagpapanggap sila. Paano kung magalit siya sa lahat? Fu Xiaobi, hindi pa nagtatagal sa pamilya Gu. Natuto na agad mangganso at manloko. Ang galing mo talaga. Anong karapatan mong sabihan ako ng ganyan? Grebe naman kayo. Paano niyo nagawang ganyanin ang kapatid ko? Sige, kung ganoon, hindi ko na rin kayo sasantuhin. Hoy, Pulubi. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Sino ang gumagawa ng gulo? Sila po. Palabasin nyo agad ang 2 impostor na yan. Baka madumihan ng birthday party ang anak ng pinakamayamang tao. Sigurado ka bang gusto mo akong palabasin? Okay lang natakutin mo kami. Pero pati manager ng hotel, atakutin mo pa. Manager, itong 2 to. Yung babae ng akit na mayamang lalaki. Yung lalaki naman nanloloko at nagpapanggap. Palabasin nyo na po sila agad. Ang babaeng ito ay may ganda nga. Kung gusto mong makahanap ng mayaman, bibigyan kita ng pagkakataon. Sumama ka sa akin, siguradong hindi ka magugutom. Fu Xiaobi, bilisan mo at pumayag ka na. Ito na, pagkakataon mo. Umangat sa buhay. Nga, Xiaobi, bilisan mo at pumayag ka na sa manager. Para hindi ka na mahirapan pa. Mahal ko, sumama ka na lang sa akin. Kapag hinawakan mo pa siya ulit, babaliin ko ang mga binti mo. Aba, naglakas loob kang sipain ako. Mukhang gusto mo nang mamatay. Kuya, huwag kang padalos-dalos. Ito ay si Jian Siu, na sadyang ginagalit tayo, para mapahiya tayo. Xiaobe, hindi ko hahayaang apihin ka ng iba. Gumingsi. Ang lakas talagang loob mo. Naglakas loob kang gumawa ng gulo sa birthday party ng anak ng pinakamayamang tao. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Kapag dumating ang pinakamayamang tao, tingnan natin kung paano mo ito ayusin. Manahimik ka. Kahit na ang pinakamayamang tao, ay kailangan pa ring maging makatwiran, di ba? Ang mga taong nasa ilalim niya, ay may mukha ng tao ngunit puso ng hayop. Tingnan natin, sa harap ng lahat, kung paano pa niya sila poprotektahan. Gusto mong maging makatwiran ng pinakamayamang tao? Ang pinakamayamang tao sa isang kaway lang daliri ay kayang durugin ka, na parang langgam. Fu Xiaobi, pakinggan mo ako. Kapag dumating ang pinakamayamang tao, huwag mong sabihing magkakilala tayo, para hindi mo kami madamay. Sa oras na yon, huwag kang umasa. Natutulungan ka namin. Sige, gusto ko nga yan. Sa buhay ko, ayaw ko nang makipag-ugnayan sa inyo mag-ina, kahit kailanman. Ikaw, Kuya, pinagbugbog na natin sila. Nakipag-away na rin. Tara na. Pagdating ng bilyonaryo mamaya, ibabaligtad na mag-inang to ang kwento. Mawawalan tayo ng paninindigan kahit tama tayo. Anong nangyayari? Hoy, hindi ba ito ang Secretary Wang Panganay ng bilyonaryo? Ano ba to? Secretary Wang, bakit ka dumating? May maingay na gulo dito. Pumunta ako para tingnan kung anong nangyayari. Ay, wala pong problema. May 2 daga lang na nagnanakaw dito. Huwag po kayong mag-alala, itataboy ko agad ang mga daga. Siguradong hindi po makakaabala sa inyo. Nga, Secretary Wang, wala pong kinalaman ng manager dito. Kung may sisihin man, ang mga daga na yan, sobrang talino nilang magtago. Toto, Secretary Wang, ang magkapatid na to, dahil sa pera, nagsuot ng mga walang kwentang damit. Nagtitinda sa kalsada. Umasok lang ng nakakubli. Hindi pa ba alam kung ano ang ginagawa?
Ano pa ba ang gagawin? Gusto lang makipag-ugnayan sa mayayaman. Para umangat sa buhay. Ay, narinig ko. Ang pamilya ng pinakamayamang tao ay may 3 binata. Kaya dapat mag-ingat sa kanya. Tawagin agad ang mga tao para paalisin siya. Paalisin? Hindi ba't madali lang yun para sa kanila? Dapat silang palayasin para matuto sila sa kanilang pagkakamali. Narinig nyo ba? Kung hindi pa kayo alis, huwag nyo akong sisihin kung maging bastos ako. Bulag na walang silbi. Hindi mo man lang makilala. Ang daga sa may-ari ng bahay. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Katahimikan, please. Malapit nang dumating ang pinakamayamang tao. Palakpakan natin siya. Katahimikan, please. Malapit nang dumating ang pinakamayamang tao. Palakpakan natin siya. Siya ba ang pinakamayamang tao? Mga ginang at ginoo, salamat sa pagdalo ninyo ngayon para saksihan ang pinakamakabuluhang araw para kay Gu at sa aming pamilya. Alam niyo naman na ang handaan ngayon ay para sa karawan ng aking anak. Ngunit mas mahalaga, ito para sa kanyang pagbabalik. Ito ang aking pinakamamahal na anak, si Fu Xiaobei. Xiaobi, halika na. Huwag kang matakot, akayin ka ni kuya. Ipinapahayag ko rito na lahat ng ari-arian ng pamilya Fu ay mapupunta sa aking kapatid na si Fu Xiaobei. Mulang gayon, sinumang mga has na apihin, ang munting prinsesa ng pamilya Fu ay kalaban ng pamilya Fu. Ako ang magiging Xiaobei, ang pinakamatapat na kabalyero. Hahaha. Kuya, hindi naman siguro ako nananaginip, di ba? Xiaobei, hindi ito panaginip. Lahat ng ito ay totoo. Kung hindi ka naniniwala, kurutin mo ako. Talaga bang ang pamilya namin, ang pinakamayamang pamilya? Naku, ito ang mga bagay na hindi ko man lang pinangarap. Impossible. Nagsasabuatan lang kayo para magpanggap, di ba? Nabuhay ako sa pamilya Fu. Ang halos 20 taon. Paano nangyari na hindi ko alam? Na ang pamilya Fu ang pinakamayaman? Dahil mapangmata ka sa mahirap at mahilig sa mayaman. May organisasyon ang pamilya Fu na sumusubok. Samga mayembro na wala pang 20 taong gulang. Hindi ka nakapasa sa pagsubok ni na mama at papa. Kalokohan. Anong pagsubok? Nagsasabuatan lang kayo para lokohin ako. Tapos ngayon, ako pa ang sinisisi nyo? Kasalanan ko raw? Hindi ka pinabayaan ng pamilya Fu. Kahit hindi namin sinabi sa'yo, ang aming tunay na pagkatao, hindi ka namin kailanman pinagkaitan. Pero ikaw, mula pagkabata, Sinamantala mo ang pagmamahal namin. Ginawa mo kaming parang mga alipin. At marami kang reklamo sa mga magulang namin. Paulit-ulit kang bastos. bakit pa natin siya kakausapin ng ganyan? Anuman ang kanyang pagkatao. Hindi siya kasing halaga ng isang hibla ng buhok ni Xiaobei. Sir Je, piliin nyo si Fu Xiaobi. Pagsisisihan nyo yan. Nasaan ang manager? Bakit kayo nakatunganga? Hindi nyo pa ba itataboy ang mga daga? Ako po ay walang kaalam-alam. Ang 2 marangal na bisita ay sadyang inudyukan na mag-ina na ito. Palalabasin ko na sila. Hoy, hoy, hoy. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Fu Xiaobi, inagaw mo ang halos. 20 taon ang buhay ko sa pamilya Jian. At ngayon inagaw mo pa. Ang dapat sana'y akin. Ang karangyaan na kayamanan. Siguradong magbabayad ka. Xiaobei, hindi ka naman siguro galit sa amin ng papa mo dahil niloko ka namin, di ba? Hindi ba't ito ang tradisyon ng pamilya Fu? Sa totoo lang, mayaman man o karaniwang pamilya, basta totoo ang pagmamahal ninyo sa akin. Sapat na yon. Mabuti. Kuya Bei, ito ang lahat ng ari-arian ko. Kung ayaw mong magtrabaho, pwede kang maging may-ari ng paupahan sa bahay. Hindi, kuya. Sobra naman yan. At Xiaobi, ito, hindi lang ito relo. Isa rin itong mini-computer o para sa'yo. Salamat, kuya. Huwag ka nang mahiya sa kuya mo, kunin mo na. Ang pil na ito ay gawa ko. Kayang gamutin ang lahat ng lason. Pero sana hindi mo na kailanganin. Xiaobi, ang jade pendant na ito ay minana ng pamilya Fu sa bawat henerasyon. Ibinibigay ko ito sa'yo. Salamat, maalagaan ko po ito ng mabuti. President Han, kinumpirma ko kay Manager Ma, nang paulit-ulit. Sigurado siyang, si MSJN Siu sa litreto, ang nagligtas sa'yo noon. Pero bakit ako? Walang malala tungkol kay Jian Siyo noong bata pa. Wala akong ideya. President Han, baka matagal na, kaya malabo na ang alaala mo. Ngayon, lahat ng ebidensya ay nagpapatunay na si MSJN Siu ang nagligtas sa'yo.
Huwag ka nang magduda. Kung gayon, simulan na ang paghahanda. Para sa engagement ko at ni MS Jan. Huwag mo munang sabihin ito kay Lolo. Naiintindihan ko po. Chutsuan. Handa ka na ba? Magsisimula na ang handaan ng pamilya Fu. Kailangan na nating umalis. Opo, Lolo, tara na po. Binabati ka, President Fu, sa pagbabalik ng iyong anak na babae. Maraming salamat. Ang ganda-ganda ng inyong anak. Happy birthday sa inyong anak. Happy birthday. Ay, hindi ba't may dalawa pang importanteng bisita na wala pa? Ang tinutukoy mo ba ay sa Lolo Han at sa Chufuan? Si Han Chutsuan ba yon? Bakit parang ang pamilya niya at ang pamilya namin ay magkakilala? Maligayang pagdating, Lolo Han, Yaw Master Han. Pasensya na po, mga kaibigan. Ako'y matanda na. Mahina na ang tuhod. Kaya nahuli na naman ako. Lolo Han, ang pagdating niyo po ay malaking karangalan na. Magandang gabi po, Tito Fu. Tita, Nabalitaan ko po na si President Fu ay nakita na ang kanyang tunay na anak. Siya ba ang dalagita? Magandang gabi po, Lolo Han. Ang bait na bata. Sana si Chu Tsuan na lang ang mapangasawa mo para maging apo ko sa tuhod. Lolo, huwag po kayong magbiro. Nagpapanggap ka lang na seryoso. Narinig ko na matagal nang magkakilala. Sina Chufuan at Xiaobi. At tinulungan pa ni Chufuan si Xiaobi. Maliit na bagay lang po yon. Huwag niyo na pong alalahanin, tita. Sige na, sige na. Kayo na lang ang mag-usap, mga bata. May pag-usapan pa kami ni Lolo Han. MS Fu, happy birthday. Ito ang regalo ko sa iyo. Salamat. Hindi pa siguro alam ni yung Master Han na ang mag-inang Jan ay sadyang pumunta rito para hanapin ka. Paumanhin, hindi ko sila pinapunta. Nagdulot sila ng gulo sa inyo. Wala, sanay na kami. Ang ganda naman ng relasyon ni yung Master Han at ng pamilya Jan. Dinadala pa niya sila para mag-sorry. Huwag ka nang magsalita. Bisita si Young Master Han. Nga. Kami at si Xiao Bei ang pamilya. Kaya yung ibang tao, huwag nang magpanggap na malapit. Kuya, huwag ka nang magsalita. President Fu, hindi ko alam kung nasabi na sa iyo ni Old Fu, nung buhay pa siya, ay may kasunduan sa aming pamilyahan tungkol sa arranged marriage para kina Xiaobi at Chutsuan, ang kasal ng dalawang bata, sa pamilya Fu ninyo. Mahigpit ang tradisyon ninyo. Kaya ang engagement na ito, hindi ko pa napag-usapan. Totoo nga na sinabi ng katay ko, ang kasunduan sa pagpapakasal ng pamilya Fu at Han. Pero kung ano ang gusto ng mga bata ngayon, hindi natin alam. Kung magkagusto sila sa isa't isa, walang problema sa amin. May magandang ideya ako. Ganito ang iniisip ko. Ipapadala ko si Xiao Bei sa Han Group para matuto kay Chutsuan para makapagbond ang dalawa at lumalim ang relasyon nila. Sige, susunod tayo sa lolo ng Han. Xiao Bei, ito na ang bagay pahanan natin. Handang-handa na ang kwarto mo. Untahan mo mamaya. Parang panaginip lang ang lahat. Xiao Bei, hindi na kami magpapahirap sa'yo. Ama, nandito kayo lahat. May gusto kong pag-usapan. Balak kong ipapunta si Xiao Bei, maging assistant ni Han Chutsuan ng ilang panahon, para matuto siya sa pagmanage ng kumpanya, at kung paano makipagnegosyo. Ano? Ipinapunta niyo si Xiao Bei, maging assistant ni Han Chutsuan? Nalugi na ba ang pamilya natin? Hindi ako pumapayag. Bakit ka nagmamadali? Maging assistant ni Han Chutsuan. Pwede naman. Pero bakit hindi na lang ako sumama sa mga kuya ko para matuto? Sobrang mahal niyo siya. Eddie huwag na lang siyang matuto. Tutal naman. Hindi naman tayo umaasa kay Xiao Bei para kumita. Tama si Kuya Tu. Gusto ko lang si Xiao Bei na maging masayang prinsesa. Ayaw ng mga kuya mo na mahirapan ka kung susunod ka sa kanila. Tiyak na hindi ka magiging seryoso. Ang Han Group at ang pamilya Fu natin ay madalas magkaroon ng transaksyon. At si Chutsuan ay isang natatanging negosyante sa Bicheng. Kung makakasama mo siya, tiyak na marami kang matututunan. Syempre, rerespetuhin din ni Papa ang desisyon mo. Tama ka. Gusto kong subukan. Ano? Xiao Bei, sigurado ka na ba? Gusto ko pa ring subukan. Para may matutunan ako. At sa hinaharap, matutulungan ko kayo. Ang aking mabait na anak. Ang kapatid ko ay napakatalino. Siguradong mabilis akong matututo. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang kami. Huwag kang mag-alala, siguradong. Alagaan ko ang sarili ko.
May sasabihin ako sa iyo. Sa mga araw na ito, si Xiaobei ay magtatrabaho sa Han Group. Sa ngayon, ang unang plano ay maging assistant mo. Gu Xiaobi. Payag ang pamilya Gu na maging assistant ko siya. Haha, ayaw nila sana. Pero magkaibigan ang ating mga pamilya. Kaya inayos ng pamilya Gu na mag-aral ang kanilang anak dito. Kailangan mo siyang seryosohin. Huwag kang mag-alala, Lolo. Alam ko ang gagawin ko. Ay, nga pala, ang pamilya Fu ay laging tahimik. Kaya ang pagiging anak ng pinakamayamang tao ni Xiaobei ay kailangan mong itago ng mahigpit. Naiintindihan ko, Lolo. Kuya, bakit gising ka pa? Ikaw rin naman, gising ka pa, di ba? Uminom ka ng gatas para makatulog. Salamat, kuya. Bakit? Xiaobei, ayaw ni kuya na maging assistant ka sa Han Group. Nag-alala si kuya na baka apihin ka. Lalo na si Han Chutsuan, may masama siyang intensyon. Masyado kang nag-iisip, kuya. Tinulungan pa nga ako ni Hanchu Tsuan dati. Xiaobei, gusto mo ba si Han Chutsuan? Kailangan ko pang magising ng maaga bukas para magtrabaho. Matutulog na ako. Kung magustuhan ni Xiaobei si Han Chutsuan, wala na ba akong pag-asa? Hoy, 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 hoy. Ano nang ginagawa mo? Ma, sabi ni Assistant Chang, pinapunta ni Chuksuan si Fu Xiaobi sa Han Group para magtrabaho. Ano ang karapatan niya? Hoy, almahan mo lang. Assistant lang yan. Pero assistant yun ng president. Siya yung pinakamalapit kay Han Chuksuan. Kung magmahalan sila sa paglipas ng panahon, ano ang gagawin ko? Hoy, so what? Sa ngayon, ikaw pa rin ang nasa puso ni Chuksuan. Fu Xiaobi, parang multo ka talaga. Tapos magtitiwala ka pang agawin ang lalaki ko. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Assistant Chang, pupunta ba si Fu Xiaobi ngayon para mag-onboard? Inilagay siya ni President sa President's Office bilang assistant. Ikaw na naman, Fu Xiaobi. Huwag mong isipin na agawin mo ang kuya Chuksuan ko. Assistant Chang, ang pagpunta ni Fu Xiaobi doon ay para lang sirain ang relasyon namin ni Chuksuan. Harangin mo siya. Pupunta na ako mamaya. Kung may mangyari, ako ang bahala. MS Jian, kayo ang magiging ginaw ng pamilya Han, kaya ito. Susundin ko ang utos nyo. Hello, ako si Fu Xiaobi, ang bagong empleyado. Sa opisina ng C. Nandito ako para mag-report. Sandali lang po, tatawagan ko lang ang opisina ng C para kumpirmahin. Hello? Hello, Assistant Zhang. May empleyado po na nagangalang Fu Xiaobi na nag-a-apply. Ano po ang gagawin? Ayaw na ayaw ni President Han. Sa mga babaeng walang dahilan na nanggugulo sa kanya, huwag mong hayaang makita ni President Han ang babaeng yan. Kailan po ba makatapos ang aking pag-a-apply? Wala kang pasensya. Gusto mo pa rin pumasok sa Han Group. Xiaobei, pagod ka ba sa unang araw mo sa trabaho? Sabay tayong magtanghalian. Ililibre ka ng kuya mo. Huwag na po, kuya. Wala ka bang pakiramdam? Kahit aso, hindi humaharang sa daan. Nakatayo ka diyan sa harap. Paano ako magtatrabaho? Xiaobei, hintayin mo si kuya. Pupunta agad si kuya. Si President Han talaga, napakaraming ginagawa. Iniwan niya si Xiaobei sa ibaba buong umaga. Sa susunod ba na pupunta ako para makita ka? Kailangan ko rin bang magpa-appointment? Kasalanan ko ito. Ang front desk na nagpahirap kay MS Fu, naasikaso na po. Hindi na po maulit yan. Mabuti kung ganoon. Kung hindi, kapag inapi na naman ang kapatid ko. Hindi magdadalawang isip ang pamilya, Fu na kalabanin kayo. Siyempre, may kakayahan ang Fu Group. Pero ang Han Group ay hindi rin naman. Laruan ng mga bata. Hindi ko alam kung ang pumasok sa Han Group ngayon ay ang nagpapanggap na anak ng pinakamayamang tao. O ang bagong assistant na gustong matuto. Siyempre, nandito ako para matuto. Kuya, umuwi ka na muna. Kaya ko na ang sarili ko. Siege. Kapag inapi mo pa siya, lagot ka sa akin. Xiaobei, kapag inapi ka, sabihin mo agad sa kuya mo. Opo. Dahil si MS Fu ay taos-pusong gustong matuto, ipakita mo ang iyong pagiging masipag. Naayos na ang iyong workstation. Sumama ka sa akin.
Miss Nin, napakamaalalahanin mo talaga. Alam mong masama ang tiyan ni President Han. At nagdala ka pang sabaw. Dapat lang. Fu Xiaobi, pumasok ka sa Han Group. Baka gusto mong akitin si Han Chuxuan at maging MRS Han? Ang kapal mukha mo. Jian Siyu, bakit ka nanito? Siya ang fiancé ni President Han. Ang pag-iisang dibdib ng pamilya Jian at Han. Ay tiyak na. Paano naman ang isang maliit na tao na tulad niya makakakuhan balita mula sa mayayamang pamilya? Kaya ang ganitong uri ng babae, huwag na siyang mangarap na maging mayaman. Hindi ko akalain na si Han Chuxuan ay mukhang normal. Pero ang mga empleyado at kasintahan niya ay mga baliw. Ikaw, Ako? Miss Jian, hindi ba kayo dito para kay President Han? Ihahatid ko kayo. Huwag na nating sayangin ang oras sa ganitong tao. Kuya Chuxuan. Sinabi ko na, kung may kailangan ka, tumawag ka. Huwag kang pumunta sa opisina para hanapin ako. Gusto ko lang. Kamustahin ka. President Han, ano ba talaga ang nangyari? Kaninang umaga, ang tawag mula sa front desk papunta sa opisina ng C para sa pag-hair kay Fu Xiaobi. Sino ba talaga ang sumagot? Nakita kong abala kayo. Kaya iniwan ko muna sa front desk. Tapos, nakalimutan ko na. Ito ba ang iyong saloobin sa trabaho? Pagkakamali ko po. Kuya Chuchuan, Hindi naman sinasadya ni Assistant Chang. Hindi naman niya sinasadya. Kung dahil sa bagay na ito, sisantihin mo siya. Masasaktan ang damdamin ng mga empleyado. Tinatagal niya ang pagpasok ng bagong empleyado. Kung hahayaan ko lang yan, mas lalong masasaktan ang damdamin ng mga tauhan ko. Kuya Chuxuan, noong bata pa ako, pagkatapos kitang iligtas, nilagnat ako ng matindi. Hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang ulo ko paminsan-minsan. At madali akong makalimot. Kung dahil sa bagay na ito, sisantihin ako ng aking boss. Tiyak na malulungkot ako. 0 ang performance bonus mo ngayong buwan. At kalimutan mo na ang year-end bonus. salamat, President Han. Assistant Chang ngayong umaga. Binibining Jian, alam ko ang sasabihin mo. Ikaw ang nasa puso ni President Han. Sa loob ng mahigit 10 taon, ayoko sanang, dahil sa mga walang kwentang tao at bagay, maapektuhan ang relasyon ninyo ni President Han. Tunay na tapat na aso pero sayang. Hindi naman talaga ako ang nagligtas kay Han Chuxuan. Hindi naman talaga ako. Huwag kang mag-alala, Assistant Chang. Mahal na mahal ko si Chuxuan. Malapit na kaming magpakasal. Ayoko ring. May mga kung sino-sinong tao. Nasisira sa relasyon namin. Salamat po, Miss Jian, sa pagtulong nyo kanina. Umaasa rin po ako na si President Han ay mabilis na makapag-engage sa inyo. Salamat, Assistant Chang. Pero sana po ay tulungan pa rin niyo ako. Nasubaybayan ng ginagawa ni Fu Xiaobi. Ayaw kong sirain niya. Relasyon namin ni Kuya Chuxuan. Huwag po kayong mag-alala, Miss Jian. Hindi pwede, wag mo akong agawan. Si President Han Chufuan. Dito sa amin, kailangan maglibre ang mga baguhan. Magbiling merienda para sa buong department. Side mo, baka hindi mo kaya bilhin? Unang araw ko palang magtrabaho ngayon. Wala talaga akong pera para maglibre. Pero kilala ko ang may-ari ng isang coffee shop. Kung gusto niyong uminom, pwede akong magpa-order at magdagdag ng konting bayad. Mag-a-elite lahat dito sa President's Office. Baka naman yung basurang instant coffee ang tinutukoy mo? Narinig niyo na ba ang Nanhu Coffee? Greb, yung sobrang sikat ngayon. Sabi nila yung mga waiter na lalaki. Sobrang gwapo pa, may delivery pa sa bahay. Totoo ba yan? Gusto ko rin. Bilisan mo, kunin mo na ang pera ko. Walang problema. Gusto ko rin. Ang pera ko. Hayaan mong bilangin ko kung magkano ang kikitain ko ngayon. Nagmamadali ang mga kuya mo, kaya kailangan nila ng 185 na gwapong modelo para maghatid ng kae. Nag-alala ang tatlo mong kuya na baka apihin ka sa kumpanya. Kaya matagal na silang naghanda.
Kami nga. Kuya, hindi ba sinabi ko na? Ayoko ng atensyon, gusto ko lang maging low-key. Narinig ko na ang mga gwapong lalaki ngayon. Ay pwede pa nating hawakan ng abs. Talaga, Talaga? Pwede naman. Basta, alagaan nyo ang kapatid ko. Ay, walang problema, walang problema. Sa tingin ko, ordinaryo lang naman. Kahit pa sabihin mo, basta may bayad, lahat gagawin parang si Fu Xiaobi. Pareho lang silang antas. Ang ingay-ingay, mukha pa ba kayong nagtatrabaho? Ang ingay-ingay, mukha pa ba kayong nagtatrabaho? Anong nangyayari dito? President Han, si Fi Xiaobi po ang umorder ng Blue Wave Coffee. Pinayuhan ko na po si Fu Xiaobi. Nasa oras ng trabaho, huwag magdala ng mga hindi karapat-dapat na tao. Dinala sa kumpanya, ayaw niyang makinig. Gu Xiaobi. Ikaw talaga ang umorder. Ako nga ang umorder ng kain. Pero ang bayad ay pinaghatian ng lahat. Kasama si Secretary Liu. Nagbayad ka rin, di ba? At sa pagkakaalam ko, ang Nanhu Coffee ay bagong produkto ng pamilya Fu. Ang sabihing ang Nanhu Coffee ay hindi desente. Gusto mo bang ipahiya ang pamilya Fu? O gusto mong sirain ang relasyon ng pamilya Fu at Han Group? Hindi, wala akong ganong intensyon. At hindi ko alam. Hindi mo alam. Kailangan mong mas maging updated sa mga nangyayari sa kumpanya. Kung hindi, habang buhay ka lang magiging maliit na sekretarya. Ang dami ninyong oras, ano? Ganyan ba kayo makitungo sa mga bagong empleyado? Tama po kayo, President Han. Babalik na po kami sa trabaho. President Han, bukod sa pagkuha ng bayad sa CAP, si Fi Xiaobi ay kumuha rin ng dagdag na bayad para sa pagbili. Itong si Fu Xiaobi ay talagang interesante. Sa tingin ko, matalino siya. Sa loob ng ilang araw, darating ang mag-asawang negosyante mula sa Hong Kong. Ipaayos kay Fu Xiaobi ang itinerary. Siya ang magiging personal assistant ko. Hindi ito tama, di ba? Si Fi Xiaobi ay bago pa lang. Kung magkamali siya, maapektuhan ang kooperasyon. Nandito ako, paano siya magkakamali? Fi Xiaobi, sa ilang araw, may mga kasosyo tayo mula sa Hong Kong na pupunta sa kumpanya para makipagnegosyo. Ang ibig sabihin ni President Han ay ikaw ang magiging special assistant niya at ikaw ang bahala sa itineraryo. Ako. Alaga po. Maghahanda ang kumpanya ng damit para sa iyo at may makeup artist din. Kailangan mo lang manatili sa tabi ni President Han. Siege. Ano? Sabi mo, ginawa siyang assistant ni Chuxuan. At inihanda pa siya ng custom-made na damit? Miss Jian. Jian Siyu, anong ginagawa mo rito? Ang pagbisitang mag-asawa mula sa Hong Kong ay isang malaking bagay. Bilang fiancé ni Chuxuan, natural lang na dumalo ako. Pero nadumihan ang damit ko. Hiramin ko muna itong sayo. Pero ang damit na ito, Ay personal na inihanda ni President Han para kay Miss Fu. kung gusto mo, sa iyo na lang. Tutal, inihanda naman yan ng fiance mo. Salamat kung gayon. Nasaan si Fu Xiaobi? Sabi ni Fu Xiaobi, hindi niya gusto ang damit na ito. Bumalik siya para magpalit ng sarili niyang damit. Ayaw mo ba sa damit na yan? Pero sa tingin ko, ang gandang damit na pinili ni Kuya Chuxuan. Ayoko namang sayangin ang pagod mo. Sinuot ko na lang. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang pupunta sa opisina kung walang mahalagang gagawin. Sa totoo lang, pumunta ako rito ngayon. Dahil may mahalaga akong bagay na kailangan nating pag-usapan. Pagkatapos ko na lang maging abala. Ang gown na ito ay pinili ko ng maingat. Sigurado akong mas maganda ang bigay ko kaysa sa inihanda ni Han Chutsuan. Pero sa huli, kung ano ang pipiliin mo, ikaw pa rin ang magdedesisyon. MR Lee, siya po ang aming boss, si MR Feng. Hello, ito po ang regalo para sa inyo. Nakuha ko na.
Chuxuan, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Fu Xiaobei, ayusin mo ang mga kasunod na dokumento ng kontrata at dalhin mo sa kwarto ko mamaya. Sige, walang problema. Kuya Chuxuan, pasensya na kung naging bastos ako kanina. Naisturbo ko ang trabaho mo. Kasalanan ko. Hindi ba may kailangan kang sabihin sa akin? Para ipagdiwang ang matagumpay mong pakikipag-ugnayan. Uminom tayo. Chuxuan, ngayong gabi, gagawin kitang ganap na pag-aari ni Jianxiu. President, Hindi mo na kailangan tumulong. Kaya ko na to. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko si Han Chuchuan sa kwarto niya. Inilagay ko ang keycard sa ilalim ng carpet sa kwarto. Miss Jean, mapalit ka muna ng damit bago mo alagaan ang iyong master. President Tang. President Chen, nandito na ang dokumento. President Chen, Eh, hello. Fu Xiaobei, ang sama mo talagang malasing. Pati siya pa. Pero ang ganda ng katawan niya. Kaso boyfriend siya ni Jianxiu. Kailangan kong umalis agad. Ang pinakamagandang plano ay ang kumakas. Ipagpalagay na walang nangyari. Anong nangyayari dito? Bakit lumabas si Fu Xiaobi sa kwarto ni Chuxuan? Paano nangyari yan? Ang babaeng yan, si Fu Xiaobi. Bakit ikaw? Kagabi tayo. Impossible. Lasing na lasing tayo kagabi, kaya normal lang na hindi mo maalala. Hindi mo maalala, normal lang. Pero naalala ko, kagabi ay, Kuya Chuxuan, kung ayaw mo, anagutan ako, hindi kita pipilitin. Pero ang pamilya Jian ay pinahahalagahan ang moralidad at dangal. Sa nangyari ngayon, wala na akong mukhang ihaharap sa mundo. ayusin ko agad ang engagement. Binabati kita, Miss Jayan, sa nalalapit mong engagement sa C. Ang galing naman. Sa araw ng engagement namin ni Chuxuan, imbitahan ko kayong lahat sa handaan. Walang hiya. Mag-i-engage na kayo, pero nakikipagdata ka pa rin sa akin. Oh, Nandito rin pala si Miss Fu? Kumusta ang tulog mo kagabi? Sa Executive Suite ng Han Group? Kumusta ang tulog mo kagabi? Ito ang unang beses mo sigurong nakatulog sa ganoong kagandang hotel, di ba? masakit ang likod ko. Hindi naman pala ganoon kaganda ang executive suite. Siguro narinig mo na ang tungkol sa engagement namin ni Chuxuan. Kung ganoon, pwede bang tulungan mo kami, Miss Fu, sa pag-ayos ng engagement ceremony? Assistant ako, hindi event organizer. Wala akong obligasyong tulungan kayong maglano ng kasal. Pero, kung kaya mong magbayad, pwede ko kayong kulungan. Maghanap ng wedding planner. Ang tigas ng dila mo. Empleyado ka pa rin. Ang Han Group,
Kaya kailangan mong sundin ang utos ni Chuxuan. Ibig sabihin ba nito, gusto rin ni Han Chutsuan? Siyempre, gusto niya. Magsisinungaling ba ako sa'yo? May inaasikaso ang C, kaya tulungan mo si MS Fu sa paghahanda para sa engagement ng C at ni MS Jian. Ano? Narinig mo na? Dahil gusto rin ni Chuxuan. Kung gayon, salamat MSV. Hayop na lalaki, nakipagtalik sa akin tapos hindi ako kinikilala. Tapos ganito pa ako, hihilahin. Siege, ayusin ko. Tutulungan ko kayong maghanda ng bongga. Ay naku. Saan ka nang galing, matandang hukluban? Wala kang mata ha? Lolo, Lolo. Lolo, okay ka lang ba? Huminga ka ng malalim, huwag kang mag-alala. Lolo, okay ka lang ba? Hoy. Hindi ko ito kasalanan. Itong matandang hukluban na ito. Ang bumangga sa akin. Wala akong kinalaman dito. Bahagya ko lang siyang naitulak. Halata namang nagpapanggap lang siya. Bakit ka pa nakatayo diyan? Tumawag ka sa 120. Lolo, gising ka na. Kita mo na, alam kong ganyan ang mga taong tulad niya. Nagpapanggap lang yan. Arang linta. Hindi matanggal-tanggal. Manahimik ka. Jian Siyu, huwag kang sumobra. Dahil sa matandang yan, naantala ang engagement party ko. Kaya mo bang panagutan yan? Sige, magre-resag na lang ako. Buhay ang nakataya. May gana ka pang magsalita ng ganyan. Lolo, sabi ng doktor, wala na raw po kayong malalang sakit. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Xiao Bei, mas maayos na ang pakiramdam ni Lolo. May importante pa akong lakad ngayon. Kailangan ko nang umalis. Babalik na lang ako bukas. Okay po ba? Ma'am. Alis na po ako. Ang galing talaga ng batang yan mula sa pamilya Fu. Lolo, bakit po kayo na ospital? May masakit na po ba sa inyo? Ikaw ang dahilan. Engagement, napakalaking bagay. Bakit hindi mo muna kinausap ang pamilya? Lolo, ako at si Jian, ang babae lang mula sa pamilya Fu. Ang kikilalanin kong apo sa tuhod. Walang ibang makakapasok. Sa pintuan ng pamilya Han. MS Zeng, mukhang hindi po kayo gusto ni Lolo Han. Ipinipilit niyang kanselahin ng C ang engagement. Isang matandang malapit ng mamatay. Gusto pa rin makialam sa lahat. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang ospital. Ako mismo ang ayos niyan. Central Hospital. Lolo Han, katatapos ko lang sa trabaho. Ito ang personal kong nilutong sabaw ng isda para sa inyo. Mabuting bata, kapag nakikita kita, ang sakit ni Lolo ay gumagaling na ng kalahati. Hahaha. Bakit kayo nandito? Fu Xiaobi, dinala mo lang ang matandang pulubi na yan. Para manatili sa IAI room? Anong pakialam mo kung saan ko dalhin si Lolo? Anong pakialam mo? Alam mo ba, ang kwartong ito ay inilaan ni Chuxuan. Para sa kanyang lolo, dinala mo ang matandang pulubi na yan dito. Sa tingin ko ayaw mo nang magtrabaho sa Han Group. Tatawagan ko si Chuxuan ngayon. Para paalisin ka. Nandito ako, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Napalisin si Xiao Bei. Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ako? Ako ang walang kwentang lolo na sinasabi mo. Kayo po ang lolo ni Chuxuan? Asensya na po. Ngayon lang po ako nagkamaling tingin. Hindi ko po kayo nakilala. Sana po ay hindi niyo masamain. Ang pagpunta ko po dito ay para po humingi ng tawad sa inyo. Umalis ka na. Umayag na si Han Chuxuan na magpakasal sa akin. Kahit hindi ako gusto ng matandang yan, wala siyang magagawa. Sa huli ang Han Group ay mapupunta pa rin kay Chuxuan. Sa oras na yon, Xiao Bei, dahil magkapakasal na si Han Chutsuan at Jian Ziyu. Sa tingin ko, hindi na maganda na magtrabaho ka pa sa pamilyahan. Ayoko na rin namang masyadong makipag-ugnayan kay Jian Siyu. Babalik na lang siguro ako sa coffee shop natin. Sige, para makasama mo rin si mama nitong mga araw na to. Kahit anong gustong gawin ni Xiao Bei, okay lang. Suportado ka namin. Salamat, kuya. Nasaan si Gu Xiao Bei? Bakit hindi siya pumasok ngayon? Nag-resign na siya. Sabi nung Lar, sa resignation letter niya, nakasulat daw, na masyado siyang napapagod sa trabaho. Alam ko na, hindi talaga kaya ng ganyang klaseng spoiled bra. Kuya, ang sakit ng loob ko. Xiao Bei, huwag kang umiyak. Sabihin mo sa akin kung sino ang nang-api sa'yo. Sisingilin ko siya. Si Han Chutsuan yon. Nang abuso ka pa sa akin noong isang gabi. Tapos kinabukasan, nagpakasal ka na kay Jian Siyu. Ang walang hiya na si He Chuxing. Hindi ko dapat.
Ipinadala ka sa tabi niya. Pupuntahan ko siya para linawin ang lahat. Ay, kuya, huwag ka nang kumunta. Magpapakasal na siya kay Jian Siyu. Hayaan mo na. Ayoko nang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Pero Xiaobei, Sige na, sige na. Seg. susundin ko ang gusto mo. Xiaobei, ayos ka lang ba? Chu Tzuan, bakit mo ginagawa ito sa akin? Fu Xiaobei, ito ba ang dahilan ng pagbibitiw mo? Hoy, Ang kumpanya ay hindi lugar na pwede mong puntahan. At iwanan kung kailan mo gusto. Kahit mag-resign ka, kailangan mong kapusin ang iyong trabaho bago umalis. President Han, ang kinatawag mong trabaho ay ang kulungan kang mag-ayos ng venue para sa kasal mo. Xiaobei, halika, inumin mo itong sabaw para mawala ang hilo mo. Nakakainis. Yang si Han Chutsuan, sobrang-sobra na. Sa ganitong sitwasyon, pinagsasamantalahan ka pa rin. Wala akong magagawa. Kuya, trabaho yan. Kailangan itong tapusin. Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong i-turn over ang trabahong ito, lalayuan ko na si Han Chutsuan. Sasama ako sa iyo. Pero huwag na huwag kang makikialam. Trabaho ko to. Kumpanya to, hindi lugar para sa family gathering nyo. Tigilan mo yan. Dumating ako ngayon bilang partner. President Han, alis ako pagkatapos kong tapusin ang turnover work ko ngayon. Si Gu Xiaobei, nagmamadaling mag-resign. Siguro may nahanap na siyang kapalit, no? Hindi talaga siya mabubuhay ng walang lalaki. Kuya, 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 kuya. Ilang taon na ba kayo? Ang pangit pa rin ng away nyo. Ang mukha ng pamilya Fu at Han. Ipapahiya nyo lang. Nakita mo? Ako ang pinakapinapahalagahan ni Xiaobei. Hindi ko lang alam kung magkakaroon siya ng bagong lalaki. Kikilalanin ka pa rin ba niya bilang kuya? TSK. Aminin mo na, naiinggit ka lang. Kuya, huwag ka nang magsalita. Ikaw na lang ang gumawa. Total engaged ka na. Para maiwasan ang hindi kinakailangang pagdududa. Mas mabuting huwag na lang maglapi. Sobrang grabe ng sugat ko sa kamay. Kaya hindi ako makakapunta. Sino ang gumawa sa'yo niyan? Sugatan ka ng ganyan. Siguradong masakit yan, di ba? Ako na ang maglalagay ng gamot. Maliit na galos lang to, hindi na kailangan ng gamot. Paano naman mangyayari yan? Ako ang iyong kasintahan ngayon. Kaya natural lang na. Ako ang maglagay ng gamot sa iyo. Tara na. Sabi ko na nga ba, hindi siya maganda. Xiaobei. Mag-usap tayo ng maayos. Kuya, bumalik ka muna sa kots. Susunod ako. Kakausapin ko lang siya sandali. Bakit kailangan mong mag-resign? Dahil hindi ako nag-aral. Ang wedding planning. Kaya hindi ko kayang gampanan ang trabaho sa pag-aayos ng engagement party ninyo. President Han, sa sinabi ko, masaya ka na ba? Kung gayon, ililipat kita ng posisyon. Hindi na kailangan. Wala akong planong bumalik sa ngayon. Kung gayon, long leave. Bibigyan kita ng long leave. Xiaobei, kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, sabihin mo lang sa akin at kay Chuksuan. Tutal, ako ang kasintahan ni Chuksuan. Responsibilidad kong tulungan ang kanyang mga empleyado na mag-adjust ng maayos. Hindi na kailangan. Magre-resign ako. Kuya Chuksuan, engaged na tayo. Hindi ba dapat ayusin na natin ang pagpupulong dalawang pamilya? Masyadong abala ang kumpanya kamakailan. Pag may oras na lang. Lolo, Ito siguro ang fiancé ni Chukfuan, si Siyu? Ang swerte mo naman sa babae. Ha. Lolo, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Nagdala po ako ng pampalakas para sa inyo. Mali po ako sa nangyari noon, pero hindi ko naman po alam na kayo yon.
Hindi ko po alam na lolo kayo ni Chuxuan. Kaya po ako naging bastos. Hindi nyo naman po siguro. Ipagkakait sa isang bata tulad ko, di ba? Sa harap ng maraming tao. Kung maglakas loob siyang pahirapan ako. Ibig sabihin, wala siyang respeto sa sarili. Miss Jian, kahit hindi ako ang nakasalubong mo noon, hindi mo pa rin dapat sinaktan ang isang matanda. Di ba? Lolo, anong ibig sabihin nyo? Tanungin mo ng maayos. Ang fiancé mo. Lolo, magiging apo nyo na po ako sa batas. May mga hindi pagkakaunawaan na kailangan ko pong linawin sa inyo. Wala tayong hindi pagkakaunawaan. Alam na alam ko ang ugali at pag-ugali mo. Ayaw makinig na matandang to, ha? Kung gayon, Ay, tulungan nyo ako, bilis. Hindi ako marunong lumangoy. Bilis, may tutulong ba sa akin? Paano nangyari yon? Ang babaeng sumagip sa akin sa dagat noon. Paanong hindi siya marunong lumanggoy? Kuya Chuxuan, Ang babaeng ito, gaano pa karaming bagay? Niloloko mo ba ako? Lumalamig na ang tsaa, umalis na tayo. Kuya Chuxuan, MS Kin, Kuya Han, mukhang hindi ka gaanong pinapansin ni Chu Fuan. Pero narinig ko na, sa kumpanya kamakailan, may isang baba na malapit sa kanya. Ang pangalan niya ay Fu Xiaobi. sa loob ng maraming taon, marami na ang umikot kay Chuxuan, hindi ba? Pero lahat sila ay gustong umakyat sa mataas na posisyon. Kuya, huwag kang mag-alala. Ako ang magiging asawa ni Chuxuan. Hindi madaling manatili sa posisyon ng asawa ng pamilyahan. Pero matutulungan kita. Bakit mo ako tutulungan, kuya? Dahil nakikita ko, na tapat ka kay Chu Fuan. Tanging babaeng tulad mo lang, ang makakasama ni Chu Fuan habang buhay. Tanging babaeng tulad mo lang, ang makakatulong sa akin na mas mabilis, na alisin si Han Chu Fuan sa pamilyahan. Muling imbestigahan. Sino palaga ang nagligtas sa akin? Nang malunod ako noon, at lahat ng nangyari kay Jian Xiu, bago kami mag-engage, dapat itong panatilihing lihim. Dapat itong panatilihing lihim. Walang sinuman ang dapat makaalam. Si Assistant Zhang kaya? Impossible. Hindi ako lolokohin ni Assistant Zhang. Chuxuan, ang pakakasalan mo. Talaga bang si Jian Xiu? Sa totoo lang, noong na-ospital ako, si Fu Xiaobi ang nagligtas sa akin. Kahit matuloy man o hindi, ang kasalang ito. Dapat kang pumunta sa pamilya Fu, humihingi ng tawad. Han Second Young Master, ano ang sadya mo? Sa pamilya Fu. Tito, narito po ako para magkasalamat. Salamat po sa pagliligtas ni Xiaobi sa lolo ko. Hindi na kailangan ang pasasalamat. Mabait na bata si Xiaobi. Kahit hindi ang lolo mo, kung ibang tao yon, ililigtas pa rin niya. Kung wala ka ng ibang sadya, maaari ka nang umalis. Tito, narinig ko po na may kasunduan sa kasal sa pagitan namin ni Xiaobi. Young Master Han, ikakasal ka na. May saysay pa ba ang pagtatanong mo niyan ngayon? Kahit may kasunduan man noon o wala. Wala na ngayon. Tito, kakanselahin ko po ang engagement namin ni Jian Xiu. Bago po yon, may mga bagay pa akong kailangan kumpirmahin. Pero ipinapangako ko po, na bibigyan ko si Xiaobi ng katarungan. Bukod pa rito, umaasa akong si Xiaobi ay babalik sa Han Group para magtrabaho. Xiaobei, pinaniniwalaan mo siya? gusto ko lang bumalik sa trabaho. Dahil sa kasal ninyong dalawa, kaya ka pinapasok sa Han Group para magkaroon kayo ng relasyon. Pero paano kanya tinrato? Mabuti na lang, wala nang kasunduan sa kasal, kaya hindi mo na kailangang bumalik. Kuya, hindi ako babalik dahil sa kanya. Gusto kong matuto pa sa Han Group. Para matulungan ko si kuya sa negosyo ng pamilya. Huwag mong kalimutan, may ilang kalaban pa doon. Kuya, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Siya yan. Siya yan? Fu Xiaobi, ikaw ba ang may pakana? Kaya kinansela ni Kuya Chuxuan ang engagement namin? Jian Xiu, gamitin mo ang utak mo. Bakit naman makikinig sa akin si Han Chuxuan? Hindi ba ikaw ang kanyang fiance? Sumama ka sa akin. Chuxuan, bakit mo kinansela ang engagement ceremony namin? Hindi ba sinabi mo? Pananagutan mo ako? Bukod pa rito noong bata pa ako. Niligtas pa kita. Niligtas ako. Hindi ka marunong lumanggoy. Paano mo ako nailigtas?
At saka, ang birthmark sa balikat mo. Apex rin. May gana ka pang tanungin ako, bakit kinansela ang engagement? Chuxuan, lahat ng ito ay dahil sobrang mahal kita. Pero napakataas mo. Kaya ito lang ang paraan. Para mapansin mo ako. Ibig bang sabihin sa panahong ito, wala ka man lang kahit kaunting pagmamahal? Sa akin? Jian Siu, pinakakinamumuhian ko ang mga sinungaling. Bibigyan kita ng pera, bilang kabayaran sa gabing iyon sa hotel. Ngayon, umalis ka na. Chuxuan. Nakita ko lang sa banyo. Ang pregnancy test kit. Naku, kanino kaya yan? Fu Xiaobi, pagpasok ko sa banyo. Nakita ko siyang lumabas doon. Fu Xiaobi, buntis ka pala. Kung gayon, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. MSV, AMM. nagmamadali ang arrangement ng kumpanya. Kaya pinahirapan ka pa naming pumunta. Walang problema. Papasukin si Fu Xiaobi. Sa kotse na may plate number na nagtatapos sa 668. Xiao Bei, nasaan ka na? Papunta ako sa kliyente. Baki. President Han. Wala, gusto ko lang marinig ang boses mo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, President Han. Ano ba talaga ang problema? Ay, nga pala. Gusto kong itanong sa'yo, anong gusto mong kainin sa tanghalian? May gusto ka bang kainin? President Pan, parang nawala ng preno ang sasakyan ko. Xiao Mei, makinig ka sa akin. Manatiling kalmado. Ang pinakamahalaga ngayon ay huwag kang magpani. Anong gagawin ko? Tandaan mo, magiging maayos ka. President Han, may isa pa akong sasabihin sa'yo. Noong araw na sinalubong natin ang branch office ng Gangcheng. Sa totoo lang, noong gabing yon, tayo. Ikaw pala. Chutsuan, anong ginagawa mo? Umalis ka diyan. Xiao Bai, dahil nakasama mo ako, kailangan mong panagutan ako. Dapat tayong magkasama sa buhay at kamatayan. Chutsuan, bakit ka napakabobo? Chutsuan, gumising ka. Huwag mo akong takutin. May tao ba diyan? Chutsuan, huwag kang matulog. Huwag mo akong takutin. Gumising ka na. Kuya, ayos lang ako. Si Chutsuan, para iligtas ako. Dr. Liu, Ginawa namin ang lahat. Ngunit hindi maganda ang kondisyon ng pasyente. Pakiusap sa pamilya na maghanda sa pinakamasamang mangyayari. Kuya. Kuya Mingxi, hindi ka ba isang henyong doktor? Pwede mo bang iligtas si Chutsuan? Kuya Mingxi, iligtas mo siya, please. Xiao Bei, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si Han Chutsuan. Kuya Mingxi, kumusta na si Chutsuan? Wala na sa panganib ang buhay ni Han Chutsuan. Ang galing. Kuya Mingxi, salamat. Kuya Mingxi, 3 araw nang hindi nagigising si Chutsuan. Ano ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala, Xiao Bei. Kagagaling lang niya sa malaking operasyon. Kailangan niya ng oras para magpagaling. Mas kailangan mong magpahinga. Baka pagising ni Chutsuan, ikaw naman ang may sakit. Chutsuan, gising ka na. Noong bata ka ba, sa tabi ng Xianghe River sa Bicheng, niligtas mo ang isang batang lalaki. Ah. Ikaw pala. Chutsuan. Ano ang ibig mong sabihin sa tanong na yan? Ako ang batang lalaki, na iniligtas mo noon. Ang dahilan kung bakit pinabayaan ko si Jian Siu noon, ay dahil sinabi niya sa akin, na siya ang nagligtas sa akin. At nang magising ako noong gabing iyon, siya ang katabi ko. Dahil din doon, inipilit niya ako, makipag-engage sa kanya. Hindi ko akalain na si Jian Siu ay gumawa ng napakaraming, kasuklam-suklam na bagay. Sa tingin ko, mas marami pa siyang ginawa kaysa rito.
Chutsuan, parang may alam ka. Sa sinasabi mo, Ang preno ng coach mo, si Jian Siyu din ang may gawa. hindi niya kayang gawin ang lahat ng ito. Mag-isa. Sa likod nito. May kasabwat ta. Ito ang ipinadala sa akin ng kasabwat ni Jian Siu. Kung bakit niya ito ipinadala sa akin. Malalaman natin, kapag nalaman na natin, kung sino ang nasa likod nito. Bakit ka umalis sa kumpanya noon? Sabi ni Assistant Zhang, may emergency na trabaho sa kumpanya. Assistant Zhang. Hindi ko akalain na siya pala. Boss, anong nangyari sa'yo? Bakit ka na-aksidente? Assistant Zheng, sabihin mo sa akin. Bakit mo ginawa yan? Paumanhin, hindi ko alam na si MR Jing ay gagawa no masama sa kotse. Akala ko ay para lang niya paalisin si MSV. Fiance mo si MS Jian, kaya ako. Hindi ko fiance si Jian Siu. Ang taong gusto ko, si Xiaobei lang talaga. Siya ang nagligtas sa akin noon. Tungkol naman kay Jian Siu. Niloloko niya lang ako. President Han, MSV, desensya na po. Assistant Zhang, alam kong tulad ko. Para kay Chutsuan ang lahat ng ginagawa mo. Dapat tayong magtulungan. Para mahuli ang tunay na gustong manakit sa kanya. Ano ang magagawa ko? MSV, utusan mo lang ako. May plano ako. Sana ay makipagtulungan kayo sa akin. Na-aksidente si Fi Xiaobei, car accident. Nasa emergency room siya na yon. Ikaw ba ang may gawa? Naku, ang malas naman. Pero kung nangyari ang ganoong bagay, ibig sabihin lang malas siya. Alam mo ba na ang si ay nasa aksidente rin? Mas malala pa ang sugat niya kaysa kay Fi Xiaobei. Gusto mo bang patayin din ang si? Kasama siya. Ano? Paano nangyari yan? May nag-text. Para sadyang pumunta ang si doon. Hindi mo ba alam? Assistant Chang, bantayan mo muna si Chuksuan. Huwag mong hayaang may mangyari sa kanya. Ako na ang bahala sa iba. Hanyang, ikaw ba? Ang nagpadalang mensahe kay Chuksuan? Alam mo ba, kung hindi dahil sa'yo, patay na sana si Fu Xiaobei ngayon. Hindi mo naman siguro inisip na ginagawa ko ito para lang maupo kabilang yung madam ng pamilyahan, di ba? Hanyang, gusto mong makuha ang posisyon ng pinuno ng Han Group. Gusto mo akong gamitin para mawala si Chuksuan. Ang posisyong yon ay dapat sa akin. At tungkol sa paggamit, ikaw lang ang tanga. Sabihin mo na kay Chuksuan ngayon. Ha? Ikaw ang pipunta. Kapag nalaman niya na magkasama tayo, sa tingin mo may pagkakataon ka pa na makapagpakasal sa pamilyahan? Pinapayuhan kitang maging matalino. Tulungan mo akong tuluyang mawala si Han Chufuan at bibigyan kita ng 200 milyon. Paano? Chuksuan, uminom kang sabaw. Ako mismo ang nagluto nito. See you, salamat. Dati, niloko ako ni Fu Xiaobei. Hindi ko nakita na ikaw ang tapat sa akin. Paglabas ko ng ospital, mag-re-engage tayo. Paglabas ko ng ospital, mag-re-engage tayo. Ano ang sinasabi mo? Pero hindi mo ba alam na hindi ako ang nagligtas sa'yo? At saka, para sa pagliligtas mo kay Fu Xiaobei, halos ikaw na ang nawalan ng buhay. Si Fu Xiaobei? Dahil lang sa may kooperasyon ang pamilya Fu at pamilya Han, gusto kong bigyan ang pamilya Fu. Ang paliwanag, yun lang. Ay, Chuksuan, huwag mo nang inumin ang sabaw na yan. Malamig na yan. Magluluto ako ulit bukas. Sige. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Xiaobei, ang susunod na eksena, ay magiging napakaganda. Pero araw-araw akong nakaharap sa mukha ni Jian Siu, at naggapanggap na masaya. Nakakapagod talaga. Kailangan ko ng kaunting aliw. Paano kita aliwin? Chutsuan, pinahirapan kita. Umaasa lang ako na matapos na ang kaguluhang ito. Para magkasama na tayo ng malaya. Huwag kang mag-alala para sa ating kinabukasan. Sulit ang lahat ng ito. Xiaobei, may sasabihin ako kay Kuya Mingxin ng sarilinan. Lumabas ka muna. Kuya, huwag mo sanang saktan si Chutsuan. Mahina pa siya ngayon. Ganoon ka ba nag-alala na abusuhin ko siya? Ayos lang. Alam kong gusto mo si Xiaobei, pero hindi ako pwedeng makipagkumpetensya sa iyo ng patas. Han Chutsuan, huwag mong kalimutan. Ang buhay mo ang iniligtas ko. Pero magkaiba yan. Para sa akin, mas mahalaga si Xiaobei kaysa sa buhay ko. Sage, ano yon? Bago ko yayain si Xiaobei na magkakasal, kailangan ko kayong tumulong sa akin sa isang palabas.
Kailangan kong kapusin ang engagement ceremony namin ni Jian Xiu. Boss, narinig ko na si Han Chusuan. Pagkalabas niya ng ospital, ay magpapakasal na kay Jian Xiu. Anong sabi mo? Ang bobong babaeng yan. Hindi niya pala. Sinunod ang plano. Hindi pwede. Hindi ko hayang. Lahat ng pinaghirapan ko ay mapunta lang sa wala. Ha? Anong gagawin natin ngayon? Ano nang gagawin? Mukhang kailangan na nating gumamit ng matinding paraan. Kung magtatagumpay tayo, ito na ang pagkakataon. Assistant Hang, salamat talaga. Sa pagtulong mo sa akin ng maraming beses. Kapag nakasal na ako sa pamilyahan, hindi kita pababayaan. Tungkulin ko po yan. Maganda ba ako? Ang anak ko ang pinakamaganda. Mas maganda pa yan kaysa kay Fu Xiaobi. Hindi ko alam kung saan. Mabait na anak, pagkatapos mong ikasal sa pamilyahan. Huwag na huwag mong kalimutan kami. Ako at si Fu Xiaobi, hindi kami parehot walang utak na loob na yan. Basta't makikipagtulungan kayo sa akin. Kapag nagtagumpay akong makasal sa pamilyahan, at maging yung madam, natura na hindi ko kayo pababayaan. Si Siyu, ikaw nga ang aming mabait na anak. Hindi ko akalain na ang gwapo mo pala sa suot mong dami. Ano? Hindi ba ako gwapo dati? Huwag mong kalimutan, ngayon ang malaking palabas. Pagkatapos ng lahat ng ito, marami akong gustong sabihin sa'yo. President Han. Malapit na ang oras. Kailangan nang sunduin si Jian Xiu para umakyat sa entablado. Sage. Babalik ako. Sige na. Nabalitaan ko, Miss Fee. Nawawala na si Young Master at Miss Jian. Ha? Akawalan mo kami. Sino yan? Akawalan mo kami. Kuya, Han Chufuan. Ang galing mong umarte. Wala na nga siyang magawa. Pero nagpapanggap pa rin na mataas ang tingin sa sarili. Pakiusap. Alayain mo na ako. Gagawin ko ang lahat. Babaeng tulad mo na hindi marunong tumupad sa salita. Mas mabuting manahimik ka. Kung hindi, unahin kitang patayin. Kuya, alam kong ayaw mo sa akin. Pero kailangan pa bang umabot sa ganito? Hindi ba dahil lang sa paboritismo na matandang yon? Kung hindi dahil sa'yo, matagal ng akin ang pamilyahan. Sa mga galaw mong iyan, ang pamilyahan sa kamay mo ay masisira lang sa huli. Alam mo ba kung ano ang pinakakinainisan ko sa'yo? Iyan, mayabang mong pagmumukha. Kahit masira pa ang pamilyahan, dapat ay sa kamay ko. Tungkol naman sa'yo? May mga pampasabog sa paligid. At sa oras na yon, boom! Magiging piraso ka na. Tingnan natin kung paano ka pa mangangaral. Pakiusap. Alayain mo na ako. Pakiusap. Halika rito. Gusto mong palayain kita. Sage. Patayin mo siya, at pakakawalan kita. Kuya, anong nangyari? Okay lang ba si Chutsuan ngayon? Huwag kang mag-alala, kapatid. Ginagawa ko ang lahat. Pangalawa, hanapin mo agad ang lokasyon nila. Nahanap ko na. Nasa isang abandonadong gusali sila sa labas ng bayan. Umalis na ang SWAT team. Sid. Sa tingin mo, palalampasin niya ang isang saksi. Walang salita kang babae. Kung gusto mong mamatay kasama niya, Saji. Bitawan mo siya.
Sadye, kung gusto ninyong mamatay ng magkasama, pagbibigyan ko kayo. Anong nangyayari? Huwag ka nang magsayang ng oras. Matagal ko nang pinatanggal. Ang mga pampasabog na yan. Naglakas loob kang saktan ako. Kung hindi ako makakalabas ng buhay ngayon. Dapat mamatay ka rin kasama ko. Huwag gumalaw. Huwag gumalaw. Wala akong kinalaman dito. Siya ang gumawang lahat. Huwag ninyong kalimutan. Sino ang nagpakialam sa kots ni Fu Xiaobi? Anong pinagsasabi mo? Mga pulis, huwag ninyo siyang pakinggan. Chutsuan, buti na lang at ligtas ka. Marami pa tayong hindi nagagawa. Paano ko hahayaang may mangyari sa akin? Ano pa bang gagawin? Hindi ba tapos na ang lahat? Hindi ko pa masabi sa iyo ngayon. Pagkatapos ng lahat ng ito, pupuntahan kita sa bahay mo. Xiao Bei, sino ang hinihintay mo? Si Han Chutsuan. Wala naman, iniisip ko lang. Kung saan pupunta sa Makalawa. Kung ganon, gusto mong pumunta sa beach ng 2 araw? Ay, maganda rin ang magpalit ng kapaligiran. TSK. Ang init, huwag na lang. Bukod pa rito, marami pa akong gagawin. Xiaobi, Hindi pa nagpapalit ng damit, bakit nagmamadali? Ay, muntik ko nang makalimutan. Alin ang isusuot ko? Ay, bakit walang maganda? Sa totoo lang, Xiao Bei, kahit anong suotin mo, maganda ka. Kung si Han Chutsuan ay may kahit kaunting hindi gusto sa iyo, diretso ko siyang sisipain palabas. Sige na, kuya, lumabas ka muna. Magpapalit ako ng damit. Ang dalaga, hindi na mapipigilan. Chutsuan, sigurado ka na ba talaga ngayon? Baka mamaya, may lumabas na naman na iba, na mapapangasawa mo. Gino, seryoso po ako kay Xiaobi. Nagkamali po ako noon, pero sana po, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon para patunayan ang sarili ko. Ang pagkuha sa aming mahal na Xiao Bei, hindi lang basta salita, ang kailangan mo pa ring pumasa sa aming pagsubok. Ako ang gumawa ng lason na to. Si Xiao Bei lang ang may panlunas. Kung maglakas loob kang saktan siya. Tapos ang buhay mo, kakainin mo ba? Anong ginagawa mo? Uy, Chutsuan, anong kinain mo? Iluwa mo yan. Chuksuan, Anong pinakain niyo sa kanya? Yan. Ikaw ang magpaliwanag. AMM? mint candy. Han Chutsuan, congratulations, pumasa ka sa pagsubok. Ang gusto kong sabihin ay, Xiao Bei, mahal kita. Apakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya.